Hindi nakaapekto ang kawalan ng sangguniang kabataan sa operasyon ng mga barangay council. Ito ang ipinarating sa atin ng mga opisyal ng ilang barangay dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Maging ang eleksyon sa Pebrero, nila hindi pa rin daw sigurado. Nagpapatrol si Rex Ruta. Nabuo umano ang sangguniang kabataan para magkaroon ng representante ang youth sector sa lokal na pamahalaan. Nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng sariling pondo para sa kani-kanilang ninanais na proyekto. Pero dahil sa ilang mga isyong kinakaharap ng sangguniang kabataan, naunsyami ang eleksyon noong nakaraang taon. Mag-iisang taon na din naman na walang tumatayong SK sa bawat barangay. Di naman ito ramdam ng ilang officials, bagkus mas napagaan pa nga umano ang kanilang trabaho sa barangay. Pong i-handle ng buong council yung baling nakaatang na trabaho para sa SK. Kung may SK naman po kasi, kung minsan nadidiktahan din po at sa pondo ng SK ay maganda ang napuntahan, mas maraming proyekto. Dahil siyempre, ang SK ay bata pa, more pa siya sa mga activities na sa labas. Aminado naman ang mga opisyal ng barangay na hindi nagagamit ng maayos ang pondo para sa mga kabataan. Kalimitan kasing sa mga palaro, beauty pageant at mga lakbay-aral ito napupunta. Buo kami ng task force na yan. 5 lang kasi nakuha namin. Talagang yung kinuha namin yung gustong-gusto talaga. Pag yung mga marami talaga siyang gustong gawin, kaya yun talagang binuo namin. Wala naman tayong magagawa dahil yun naman ang batas, di ba? Pero kung wala naman, so mas maganda dahil yung pondo ng SK ay mapupunta sa maayos. Di ba? Nakalalagyan. Hindi yung puro sa good time, di ba? Sa bisa ng Republic Act 10632 na isakatuparan ang batas sa pagpuspone ng SK election noong nakaraang taon dahil na rin sa pagdanais ng ilang mga mambabatas at senador na magkaroon ng pagreforma sa kalagayan ng pamumuno ng mga kabataang leader na nasasangkot sa isyu ng korupsyon, katiwalian at anomalya sa pamahalaan. Ilang bills din ang na-file. Ang Senate Bill 1090 ni Senador Bam Aquino na naglalayong mabuo ang Liga ng Bayaning Kabataan na nais mabago ang age bracket ng SK mula 15 to 17 ay dapat na 18 to 24. Nariyan din ang Sangguniang Kabataan Empowerment Bill ni Senador J.V. Ejercito. Samantalang ipinasa naman ni Senador Bongbong Marcos Jr. ang Senate Bill 663 na naglalayong ma-extend ang termino ng SK at barangay officials sa 5 taon. Mula naman sa lower house ay nagpasa din ang House Bill 1122 si Caloocan Representative Edgar Erice na palitan na lamang ang SK ng isang barangay youth council. Tinututukan namin ng gusto yung mga walang biometrics kasi mandatory yun. Once na hindi ka makapabalidate ng registration records mo, ground ngayon for deactivation yun eh. Once deactivated ka, hindi ka na makakaboto. Maliban pa riyan, isinusulong din ang pagbabalik ng volunteerism sa SK, gaya ng ipinatupad noong 1975 sa kabataang barangay. Dito, tanging mga benepisyo ang ibibigay sa mga SK pero walang pinag-uusapang sweldo at paghawak ng pera. Samantala, itinakda na rin ng Commission on Elections ang botohan sa Pebrero para sa SK. Pero maaari pa ritong hindi matuloy at isabay na lang sa 2016 barangay elections. Nila, i-reset na naman yung election sa February 21, isasama sa barangay election sa 2016. October din yun. Anuman umano ang maging desisyon para sa Sangguniang Kabataan, naway ito umano ang maging daan para sa tuwid na landas ng mga inaasang mamumuno sa pamahalaan sa susunod na henerasyon. Rex Ruta, ABS-CBN News, Palawan.